Heto na, heto na, heto na. One Punch Man Chapter 224. Shoryu biglang ang dumating at pinakita na lumabas nga ito sa isang tangke upang umaksyon nga uli sa hindi nga magandang pangyayari. Metal Bat nagwala nga at nagmaoy at mangyaring winasak pa nga itong isang halimaw habang suot nga nito ang kanyang bagong suit. Bang! Pinakamalakas na kalbo, muli ngang nagbabalik at sa hindi nga inaasahang pangyayari, nakapagligtas nga ito ng mga tao nang hindi niya sinasadya sa sobrang lakas nitong ni Kalbo. Mukhang ganun nga ang nangyari. But let's see, saan nga ba talaga o paano nga ba talaga nangyari yon? So ilan lamang yan sa mga kaaya-ayang pangyayaring naganap na pinakita dito sa One Punch Man Chapter 224 mga sir. Hahabulin nga natin uli ang kwento. At tara na nga mga pare ko, umpisa na nga natin. So bali nga ang title ng chapter natin ngayon ay pinamagatang New Blood 2. At ang cover page naman natin para sa chapter na ito ay itong ang kaisa-isahang estudyante ng pinakamalakas na kalbo na si Genos. At ang unang panel naman para sa chapter na ito ay itong ang isang halimaw or ang tinatawag nga na Explosive Velocity Snail. At ang halimaw ngang ito ay hinahabol nga nitong isang hero na nagngangalang Axel. At sinasabi nga niya dito na mukhang tumalab na nga daw yung lason o yung poison na pinang-atake nga daw niya gamit ng kanyang axe. Mangyaring bumabagal na nga din daw ang galaw nito at kaya dahil dyan ay maghanda na nga daw sila at mangyaring atakihin nga daw nila ang halimaw na to nang walang tigil. At nang magsihanda na nga itong mga bata ni Axel, mula nga dyan pinorma na nga nila itong mga sandata nila. At bago pa nga makalapit sa kanila itong halimaw, dito na nga sa kasunod na panel ay pinapakita ay heto na. Bulagta at bagsak na nga itong malaking suso na dito nga pinapakita nga rin na yung mga kalasag nga na hawak na mga sundalo kanina nagkatuhog-tuhog na nga dito o nagkabaon-baon sa uluhan nitong malaking suso na masayang sinasabi nga nila dito na sa wakas nagawa nga daw nila. Nakakamangha nga daw na nagawa nga daw nila na mapatumba ang isang demon level na halimaw nang wala nga daw masyadong napipinsala. Katulad nga lang daw na sinabi ng kanilang master na si Axel. Nakalinsabay naman yan dito nga sinasabi ni Axel na itong axe nga daw na ginamit niya na nabili nga daw niya sa Neo Hero Association ang siyang nagdala nga daw sa kanilang expectation. At sa pamamagitan nga daw ng axe na to, magagawa nga daw nila na makapagpatuloy na matalo yung mga halimaw. Na kaya nga dahil din daw dyan, mukhang hindi nga lang daw patungkol sa usap-usapan, yung patungkol nga daw sa Neo Heroes. Mukhang mapagkakatiwalaan naman daw pala sila. At syempre, habang nagkakatuwa o nagkakasaya nga itong team ni Axel, kaalinsabay naman niya dito nga sa kabilang banda, ay pinapakita nga itong si Crescent Eyebrow na nakikipagbakbakan nga dito sa mga ilang halimaw na tinatawag nga na triple tongues. Na dito nga sinasabi ni Crescent Eyebrow na ang bawat isa nga daw o bawat mamamayan ay lumayo na nga daw at magsitakbo dahil ang mga halimaw nga daw na ito masasabi nga din daw niya na mas mapanganib pa sa mga disaster level na mga halimaw dahil nga ang sinasabi nga rin dito sa POV na ang mga halimaw nga daw na ito ay ang tinatawag na triple tongues disaster level tiger. Ngunit subalit datapwat habang nakikipagbakbakan nga dito si Crescent Eyebrow kaalinsabay naman yan dito nga may biglang dumating na isang tangke at ang bumaba nga dito ay wala ngang iba kundi itong si Shoryu na mukhang tutulungan nga kasi nito si Crescent Eyebrow sa pakikipaglaban sa mga halimaw na yon. Pero dahil nga bigla siyang huminto at bumaba dito, dito nga sinasabi ng kanyang kasama na sandali nga lang daw. Hindi naman daw dito yung lugar na pagpupuntahan nila or kung saan nga daw sila dapat pumunta. Nasagot naman dito ni Shoryu na hindi rin naman daw niya hahayaan na masaktan o mapahamak itong isang hero na lumalaban nga daw na mag-isa. Na kaya umalis na nga daw sila at mangyaring iwanan na nga lang daw nila itong si Shoryu. At speaking nga uli kay Crescent Eyebrow, dito nga pinapakita na nga din na nahuli nga siya ng isang halimaw na gamit nga ang mahabang dila nadali nga ang kanyang paa na kanyang ikinatakot o kinabahala nga talaga. Ngunit subalit datapwat bago pa nga tuluyang makana ng mga halimaw itong si Eyebrow biglang ang dumating to the rescue nga itong si Laryumon na ginawang pinagbababaril nga nito yung mga halimaw bang 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 na siyang dahil nga upang makawala o makakalag si Eyebrow sa mga dila nito na hindi nga lang dila ang pinunteriya dito ni Ryumon kundi yung mga ibang parte pa ng katawan nito na banda nga rin sa uluhan at sa mga balikat. At nang makaligtas na nga si Eyebrow dito naman sinasabi ni Ryumon na salamat nga daw sa effort ni Eyebrow dahil nga daw nagawa pa nilang makarating sa oras na kaya nga dahil dyan dito nga pinag-utos na nga nitong ni Ryumon na mag-umpisang kumilos na nga daw itong kanyang mga bata at tuluyan na nga daw nilang pabagsakin yung mga halimaw na yon. Na kaya nga dyan dito nga biglang sumabat itong si Eyebrow na sinabi nga niya dito kay Ryumon na reinforcement nga ba daw ito kung magkagayon gawin na nga daw nila ito na magkasama. Pero sinabi naman sa kanya dito ni Ryumon na wag nga daw makisali itong si Eyebrow dahil nagawa na nga din daw ni Eyebrow ang kanyang purpose na kaya
kaya umalis na nga din daw ito dahil lalo't ang bagay nga daw na ito ay silang miyembro ng Neo Heroes na nga daw ang mag-aayos, na which is hindi nga daw kayang gawin ng mga pro hero. Na kaya salamat nga din daw uli dito kay Eyebroll dahil natalo nga daw ito sa mga halimaw sa harapan nga daw ng maraming tao. So dahil nga nagsisugod na nga rin yung mga bata ni Ryumon, ay dito nga kaalinsabay nga din na ito naman si Soryu ay nagtataka nga sa mga bata ni Ryumon na sinasabi nga nito na kung ano nga ba daw yung mga ginagawa ng mga taong to. Lalo't sinasabi nga din dito nitong mga bata ni Ryumon na papatayin na tutuluyan na nga daw nila itong mga halimaw. Ngunit subalit datapwat bago pa nga nila magawa ang bagay na to, habang papalapit nga silang tumatakbo sa mga halimaw, biglaan na nga lang din na may mabilis ditong dumaan sa kanilang harapan na hindi nga nila ito napansin. Na ang mas nakakagulat pa nga dito itong mga halimaw nga na bago nila maatake nangyaring napinsala na nga din ng mga to na sumabog na nga ang mga katawan nito. Bang! Nagulat na nga lang sila dito na nagtataka na kung ano nga ba ang nangyari at kung papaano nga ba nangyari yun. Dahil nga dito pinapakita nga din na yung mga halimaw na yun nagsihiwalay o nagsitanggalan na nga din ng mga ulo na siyang kinagulat nga din dito nitong mga sibilyan. Na kaya nga dahil din dyan dito nga napaisip itong si Soryu na kung papaano nga ba nangyari yun. Lalot kaalinsabay nga din yan dito nga sinasabi nitong mga bata ni Ryumon na bakit nga daw nagkaganon. Natalo nga ba daw talaga nila yung mga halimaw na to? Pero bakit nga ba daw na ang mga to ay hindi nga daw pumalag? Ginawa nga ba daw talaga nila ang bagay na to? Na kaya nga dahil dyan, dito nga bigla na nga lang din silang natuwa dahil nga kanilang iniisip na mukhang naging invisible nga daw sila, na hindi nga daw sila nakikita ng mga halimaw na to. Ngunit subalit datapwat, habang nagkakatuwa nga sila dito, kaalinsabay naman yan na itong ang si Soryu ay bigla ngang napaisip na kung sino nga ba talaga yung biglang dumaan ng napakabilis sa kanilang harapan. At yun nga ay wala ngang iba kundi ang pinakamalakas na kalbo na si Saitama, dahil nga dito pinapakita nga din na tumatakbo nga papalayo sa kanila itong pinakamalakas na kalbo na siyang tuluyang naintindihan na nga nitong ni Soryu na mukhang si Saitama nga talaga yung mabilis ngang dumaan sa kanilang harapan, na siyang dahil nga rin upang aksidenteng mamatay itong mga halimaw, na siyang pinagtaka nga din itong mga bata ni Ryumon. At speaking naman dito kay Saitama na kaya naman pala ito tumatakbo, ang dahilan pala ay nagmamadali na nga ito dahil hinihintay na nga siya ng kanyang mga kasama. At nang makarating na nga itong si Saitama sa kanyang mga kagrupo, ito nga kanyang mga ka-teammate na ang kanilang grupo nga na tinatawag na Hero Name Victim Association. So yun nga nang makarating na nga si Saitama dito sa kanyang mga kagrupo, dito nga tinanong nga siya nitong ni Tropa na na-late o nahuli na nga daw ng dating itong si Kalbo, na siyang sinabi naman dito ni Kalbo na itong mapa nga daw na hawak-hawak niya patuloy nga din daw kasi siyang inililigaw. Laging maling direksyon nga daw ang nilalagay nito o itinuturo, at kaya nga dahil din dyan dito nga lumapit yung isang kasamahan nila at mangyari yung phone nga na hawak ni Saitama, which isang kanya nagsisilbing mapa, ay iflinip nga o binaliktad dito dahil nga mukhang mali nga daw ang paghawak ni Saitama ng kanyang mapa. So ibig sabihin guys, baliktad yung paghawak ni Saitama, kaya ang nangyayari baliktad din yung direksyon na binibigay sa kanya nito. At yun nga nang okay na nga ito, ay may ipinahawak nga sa kanya itong kasama niya na siyang tinignan nga rin niya o sinilip. At matapos ngang ipakita ang panel na yan, lumipat naman ang eksena dito kay Wild Emperor na siyang dating si Child Emperor. At pinapakita nga dito na nagawa nga nilang pabagsakin itong halimaw, at sinasabi nga dito ni Wild Emperor na magaling nga daw, mahusay nga daw ang pinakita ng kanyang mga bata, na kaya dahil dyan mag-break nga muna daw sila at magpahinga. Na sinabi naman sa kanya dito na okay nga lang daw sila at saka hindi naman daw sila napagod. Pero kaalinsabay nga din ng bagay na yan, dito nga napaisip itong si Emperor na mukhang napakaangas nga daw talaga ng suit na to, at kung ginawa at binigay nga ba daw talaga ito ng Neo Heroes sa 2,000 miyembro, nakapagpabago nga daw kasi ito ng laro. Pero may isang bagay pa nga daw na gumugulo sa kanya dito nga daw sa battle suit na suot niya, dahil hindi nga daw tulad sa mga regular na armor mangyaring nagsisynchronize nga daw ang mga ito sa kanilang nervous system, at gumagamit nga daw ito ng mga electric signals na siyang magre-react nga daw sa mga artificial muscles na may pagkakahalin tulad nga daw kay Metal Knight na siyang inimbento nga daw ni Dr. Bofoys sa development room. Na kaya naisip nga din niya dito na kung may kinalaman nga ba daw itong si Dr. Bofoys sa pagdevelop nitong mga suit na to, na kaya kung magkagayon nga daw mangyaring si Metal Knight nga daw maaaring makontrol yung mga military forces or kaalinsabay o kasama nga din daw ng Hero Association at ng Neo Heroes. Na kaya ano nga ba daw talaga ang pinaplano ng matandang to? Hindi ba mas maganda nga daw na hubarin na nga lang daw ni Wild Emperor itong suit na to? At matapos nga ipakita ang eksenang yan, lumipat naman ang panel dito. Ito ang isa pang halimaw na itsurang dragon na naglabas o bumuga nga ito ng isang laser or parang isang cannon. At dito nga ay pinapakita na muntikan na nga tamaan itong si Double Hole at Feather, na dyan nga pinapakita nga din na mukhang tagilid nga sila laban dito sa dragon. Ngunit subalit datapwat kaalinsabay nga din yan, dito nga pinapakita nga din na sa gilid nga nitong dragon may biglaan na nga lang din tumalon at sumulpot nga dito, at ang nilalang o ang karakter ngang ito ay wala ngang iba kundi itong si Hidan. De joke lang mga pare. Anyway, yun nga no, ang nilalang o ang karakter ngang ito ay nagngangalang A na siyang galing nga din sa Neo Hero. Dito
dito nga nang sumulpot nga siya dito sa eksena at nang siya nga ay nakangiti na, dito nga makita nga natin ang isang liwanag na nagpapahiwatig nga ng isang atake na kaya nga dito sa kasunod na panel pinapakita naman ay heto na. Bang! Hiwa at tanggal nga ang ulo nitong malaking dragon na siyang nagpapahirap nga sa bakbakan dito kay Double at Feather. At kaya nga dahil sa pangyayari nga na dito nga nagulat itong dalawa na sinabi nga nila dito kay A na bakit nga ba daw ito lumalaban sa mga halimaw. Hindi baga wanted nga daw siya at may patong sa ulo na kaya ito na nga din daw ang pagkakataon nila para hulihin nga daw itong si A. Pero bigla nga sinabi sa kanila dito ni A na isa na nga daw siyang klaseng employed na hero na lumalaban na nga daw sa mga halimaw at nagpapalaganap ng kapayapaan. At kaya kung gusto nga daw nilang lumapit sa kanya, sige nga lang daw. Pero mag-ingat nga lang daw sila dahil lalot siya nga daw ay nasa hero work o siya nga daw ay nasa oras ng trabaho ng pagiging bayani. So ibig sabihin lang mga pare koy, kapag mangyaring kinana nila itong si A habang nasa oras nga daw siya ng trabaho bilang bayani, for sure na magkakaproblema nga itong sila Double Hole at Feather sa Neo Heroes na kaya malamang din hindi nga nila basta-basta magagalaw itong si A kahit nga gusto nilang kunin ito dahil nga din sa bounty, dahil nga naka-during work siya as hero. But anyway guys, matapos nga ipakita ang mga eksenang yan, lumipat naman ang panel dito kay Zaydats. Nakatapat nga nito ang isang halimaw na ang creepy nga ng itsura. At dito naman sa POV ay siya sabi na umpisahan na nga daw ang pag-record dahil uumpisahan na nga daw ni Zaydats na bakbakan itong kalaban niya. Na itong pagharap at paglaban nga daw niya dito sa halimaw, sana nga daw maging inspirasyon sa mga employee na magkaroon nga daw sila ng lakas ng loob na harapin nga daw yung mga komplikado at mabibigat na bagay. Na nag-invest pa nga daw itong si Zaydats ng 200 bilyong yen para magawa nga daw itong unique na battlesuit niya na para nga lang daw sa kanya at sa reinforced armor. At kaya nang makatanggap nga si Zaydats ng hubigit 700 na papuri sa mga employee, dahil nga dyan dito na nga rin nag-activate ang kanyang battle mode na idinagdag pa nga niya na kung ang battlesuit nga daw ng bawat isa parang mga normal na sasakyan nga lang daw nila. Dito naman daw kay Zaydats custom made supercar nga daw ito, or kung mas itataas pa ang ito nga daw parang space shuttle na. Ngunit subalit datapwat habang pinapakita nga itong si Zaydats na nagkakwento, habang puro kayabangan nga ang kinukwento nito sa kanyang sarili, mula nga din dyan dito naman sa kasunod na panel pinapakita nga ay heto na. Biglaan na nga lang nakalapit sa kanya itong halimaw at nangyaring pinisil nga siya nito ng pagkahigpit-higpit na dahil nga upang dumugo na nga lang din ng kanyang muka. Nakaalinsabay naman yan dito nga siya sabi na marami nga daw na nag-malfunction sa mga gamit o sa katawan nga ng suit nitong ni Zaydats. Na dito ngayon nakakabulong pa nga siya na kanyang sinasabi na tulong nga daw. Ayaw nga daw niyang mamatay. So yun nga guys, katulonggisan nga talaga nitong ni Zaydats. Puro kayabangan na lang nasa isip, tapos ang nangyari isang kana nga lang siya ng isang halimaw, todas na nga agad. Na kaya nga dahil dyan dito nga pinapakita nga rin na habang pinapanood nga siya ng mga sibilyan, dito nga kanilang sinasabi na ano na nga ba daw ang kanilang gagawin dahil nahuli nga daw ang new leader na si Zaydats. Paano na nga daw? Hindi nga daw maganda ang kanilang pakiramdam. Susubukan nga ba daw nilang tumulong? Pero sinabi nga daw kasi sa kanila ni Zaydats na manood nga lang daw at ituon nga lang daw nila ang atensyon nila kay Zaydats. At sinabi pa nga daw kasi sa kanila ni Zaydats na tumawag nga lang daw sila sa kanya kapag kinakailangan nga daw nila ng tulong. At kaalinsabay naman yan dito nga pinapakita na ito pang isang new leaders na si Infelsinib na nakadapa o nakahiga na nga dito sa lupa at wala na nga ding malay na habang patuloy nga sa pagdanak ang kanyang dugo, dito naman sinasabi ng kanyang mga alagad na Lord Prophet nga daw, Lord Infelsinib. Pero bakit nga ba daw ganon? Hindi na nga daw sumasagot o nagre-response ang kanilang master. Maaari nga ba daw na nangyari na ang kapangyarihan ng kanilang master na si Infelsinib ay hindi na nga daw gumagana? At nasaan na nga ba daw ang halimaw? Bakit nga ba daw nawala iyon nang hindi man lang daw tumitingin sa kanila? Na habang ang iba naman dito ay sumisigaw na nga, napakiusap pa nga daw na wag nga daw silang iiwanan ng kanilang master na si Infelsinib. Habang ang iba naman dito ay sinasabi o iniisip na marahil lang kanilang master nga daw ay napunta na nga daw sa kabilang mundo. Na habang itong dalawang hero naman ang tumitingin dito, naisip na nga lang din ng isang bagay na baka marahil nga daw na tumagos sa suit ng hero na yon ang atake ng halimaw, na kaya karagdagang naisip na nga rin nila dito na mukhang hindi nga rin daw nila kakayanin na labanan nga o kaharapin yung mga ganong klase ng halimaw, na kaya mangyaring ipapaubaya na nga lang daw nila yung mga totoong delikadong halimaw na yon, na hahayaang ipapalaban ito sa mga pro leaders ng Neo Heroes. At speaking nga ng laban, kaalinsabay nga din yan dito nga pinapakita ang isang halimbawa ng totoong bakbakan, at ito nga ang pagwasiwas ng isang bat o paghambalos ng batuta, at ang maangas nga na karakter na ito ay wala ngang iba kundi itong si Metal Bat. At dito nga pinapakita na may winasiwas siya na isang halimaw na winasak nga niya ito gamit lamang ng isang atake.
Bang! Na mas lalo pa nga nag-enhance o lumakas ang kanya mga galaw dahil na nga din sa tulong nitong isang suit na galing nga din sa Neo Heroes na siyang gamit-gamit nga lang din kanina nila Wild Emperor. So yun nga guys ang ating huling panel dito para sa chapter na ito ng One Punch Man chapter 224. So i-continue na nga din natin itong pag-review dito sa One Punch Man mga pare ko. Kaya abang-abang lang sa mga susunod na chapter at sa mga hiahabol natin na chapter na para mas maayos nga din natin masundan yung kwento at maintindihan yung buong pangyayari. Hanggang dito na muna tayo guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.